Isang malaking hakbang palapit sa Gilas, Pilipinas para kay Benny Boatwright. Inaprubahan na ng Senado sa second reading ang panukalang magkaloob sa kanya ng pagkamamamayang Pilipino. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Zeus Valdez. Umusad na sa Senado ang naturalization bid ni Benny Boatwright matapos maaprubahan sa second reading ang House Bill No. 6639. Ang panukala ay naglalayong bigyan ng Philippine citizenship ang resident import ng San Miguel Beermen na matagal nang tinitignan posibleng naturalized player ng Gilas, Pilipinas. Tinalakay ang panukala sa session No. 68 ng Senado noong Martes ng gabi kung saan muling sinuri ng mga senador ang mga pamantayan sa pagkakaloob ng pagkamamamayan sa mga dayuhang atleta. Pinangunahan ni Senator Joel Villanueva ang interpellation. Tinanong niya kung tiniyak ba ng panukala na hindi lang para sa basketball ang pagiging Pilipino ni Boatwright, kundi tunay rin niyang yayakapin ang pagkakakilanlan at pagpapahalaga bilang isang Pilipino. Meron po bang parte dito sa panukalang batas na ito na nagsasabing hindi po pwede na i-take for granted lamang yung citizenship na pagiging isang Pilipino, kung hindi dapat maging i-embrace din niya yung ating karakter bilang isang tunay na Pilipino na law-abiding citizen at sinasalamin niya yung karakter ng isang Filipino citizen, Mr. President. Ipinaliwanag naman ni Senator Francis Pangilinan na masusing dumaan sa evaluation si Boatwright mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas hanggang sa mga pagdinig sa Kongreso. Ayon kay Pangilinan, hindi lang kakayahan sa basketball ang tinitignan kundi pati ang kanyang kahandaang makibahagi sa buhay at kulturang Pilipino. And therefore, yes, there has to be that commitment. This is his second time to come back. He has already played for the San Miguel Beermen in the PBA, and this is his second season. And therefore, we agree that there has to be not simply a commitment to play basketball for the country, but to embrace, to represent our flag means to embrace what it is to be Filipino. And in the questions that we raised, we were convinced, Mr. President, that Mr. Ramos, who is the wrestling, how do you call it, wonder kid in the U.S., and Mr. Boatwright qualify in terms of their desire to embrace Filipino culture and become citizens of the country. Nagpahayag din ng pag-aalala si Senator Rodante Marcoleta ukol sa usapin ng allegiance at patriotism ng mga dayuhang humihiling ng pagkamamamayan. Pero binigyang din ni Pangilinan na masusing tinalakay ng Senado ang background ni Boatwright kabilang ang kanyang ugnayan sa mga Filipino at Filipino-Americans habang nasa US. Matapos ang interpellation, inihirit ni Villanueva ang pag-aproba ng panukala sa second reading at agad naman itong naipasa. Isang third and final reading na lang ang kailangan bago ito maipadala sa Malacanang Palace para sa lagda ng Pangulo. Kapag naisa batas, mas lalapit si Benny Boatwright sa pagsuot ng Gilas Pilipinas jersey sa mga darating na international competitions. Ako, si Zeus Valdez. Abante! Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.